Pag sinunod po ninyo yung ginawa kong procedure sa pagluto ng quinoa, makukuha po ninyo ang consistency maganda. Hindi po talaga siya malalasdak. At wala yung mapait na lasa. Very mild taste ng quinoa. Katanggap-tanggap sa panlasa. Tingnan niyo po, ang ganda. Ganyan po ang magandang consistency ng pagkaluto ng quinoa. Hindi siya basa. Hindi siya dry. Tamang-tama lang. Ito po ang quinoa. Halos na-try ko na ang iba't ibang style ng pagluluto para ma-improve ang lasa ng lutong quinoa. Pero, hindi epektibo yung mga yun. Medyo mapait pa rin. At sa katagalan ng pagluluto ko ng quinoa, paulit-ulit, may natuklasan ako na kakaibang style para mas maging katanggap-tanggap sa panlasa ko ang lutong quinoa. At yun po ang share ko sa inyo. Pinapakuluan ko ng 3 beses ang quinoa. Habang pinapakuluan ko yun, pinapalitan ko rin ng tubig 3 beses. At yun ang nakakapag-improve ng lasa ng lutong quinoa. At ipapakita ko po yun sa inyo. Ito po ang gamit ko. Yung maliit lang na lutuan o maliit na saucepan. At meron din akong maliit na salaan o strainer. Kung mapapansin po ninyo, halos magkasing laki ang kanilang bunganga para eksakto pag pinalitan mo ng tubig at sinala mo, pag naalis na yung tubig, natanggal na yung tubig sa salaan, ibabalik dito, eksakto din lang. So gagamit po ako ng 1 cup para i-measure natin ang quinoa. 1 cup ng quinoa. O, ganyan po ang itsura ng quinoa pag hindi pa luto. Mga flat siya na bilog. Maliliit. Less than, kung mapapansin po ninyo, less than ano siya, less than 1/2 siya na sa lutuan. Isang hugas lang. Kasi tatapon din naman yan pag pulo maya-maya. 1, 2, 3. Yan. So, ang 1 cup pala nito, dapat 3 cup ang ilagay. 1 cup ng quinoa, 3 cup ng tubig. Pero pag ako nagluluto, hindi ko na siya mini-measure. Basta halos pinupuno ko siya ng tubig, yung madaming tubig talaga. And then, papakuluan ko na. Medium. Ita-timer ko po siya ng 5 minutes. Mapapansin po ninyo, wow, yan, 5 minutes na. Meron ng mga bubbles. Papalitan ko na yan ng tubig. Alisin natin yung bubbles. Kasi yun ang saponin. Yung saponin na bubbles pag kumukulo, yun ang nagkukos ng mapait na panlasa. And then, lalagyan ko na naman siya ng tubig. Gawin natin kulo, 7 minutes. Mas tagalan natin ang pagkulo para mas maraming bubbles. 7 minutes na.
Papansin po natin, grabe ng kulo. At medyo naluluto na ang quinoa. Papalitan ko na naman siya ng tubig. Pangalawang palit. Kung mapapansin po ninyo, kulay dilaw. Natatanggal siya. Yan ang kulay yata ng saponin. Dilaw. At lagyan na naman natin ng tubig. At pakuluan ulit for 7 minutes. 7 minutes timer. Hindi ko po binabago, nasa medium heat pa rin siya. After 7 minutes po, ganito na ang itsura. Luto na ang quinoa. At gagamitan na natin siya ng strainer. Kala po natin hubas na yung quinoa, pero marami pa yung tubig. Okay lang yan na may matirang konti dyan. Okay lang yan. And hugasan ko siya dito sa gripo. So, very light yellow na lang ang kulay ng tubig na lumalabas. Hindi na siya katulad kanina na medyo dark ang pagkadilaw. At kukuha po ako ng sandok para ma-press ang quinoa at maalis ang ekstrang tubig. Ganun, na-press na siya. Kung mapapansin po ninyo, luto na yung quinoa kasi ano na siya, nag-puff na siya. Ilalagay ko na uli siya dito sa lutuan at iin-inin natin ng 10 minutes. Para siyang rice na ini-in-in. Yun po ang na-discover ko. Kahit siya luto na, in-inin mo pa rin siya ng 10 minutes. Hindi naman siya nalalasdak. Yan. Ganyan po yan. Kung kanina, halos below 1/2 ngayon, almost puno yung maliit nating lutuan. So, ibabalik ko na po siya dito ulit. Then, i-timer uli natin ng 10 minutes naman. 10 minutes na, i-turn off na natin ang stove. At ito lang, quinoa. Buksan natin. Ayan, ang magandang quinoa. Ilalagay ko po siya sa plato. Very mild taste ng quinoa. Katanggap-tanggap sa panlasa.